Maganda, mahinhin, matangkad. Yan ang mga wala sa akin. Kaya huwag nyo nang hanapin. Hindi man ako lumaki sa inyong paningin. Hindi naman ako dapat ismulin. And I, thank you! Ako po si Kiray Celis at ito po ang kwento ng aking tunay na buhay. Kiray Celis! Siya ang latest addition sa ating magagaling na Kapuso Stars. Ikaw ba nag-aalala? Napapanood natin siya gabi-gabi sa romantic comedy series na Love You Too. Wow! Saan ang gera? Actually, tapos na. Sugatan silang lahat. Pero kahit overwhelmed daw siya sa lineup ng projects, she makes sure to give herself time to enjoy and have fun. And now we're here, and then we're gonna enjoy these things like... umi-English ako dahil social yung mga tao dito. Hi, Kiray! Educate me naman, oh. Posing-posing mo dyan. Ay, madali lang naman po. Ganito lang naman. Ganyan, posing 101. Ayan. Ala, Kiray. Kamusta ka na? Welcome sa Kapuso Network. Welcome to my playground. Wow, ang laki ng playground mo, ha? Bakit mahilig ka ba talaga sa water Welcome to activities? our home. Wow! To our business. Oh, Mansyon. Amin. Oh, tandaan. Na ano ako, na karma o tuloy ako. Mahilig ka ba talaga sa water activities? Yes, I love water. Taong Yeah. tubig po talaga ako. Wow, ano na mga At nagawa wala mo? tayong inuurungan at inaayawan. Born ready, yun nga. Yes. Okay, so hiramin muna kita dyan sa Posing 101 mo at I'm sure marami kang followers and fans na gustong malaman ang tunay na buhay ni Kiray. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Unika iha at pangatlo sa apat na magkakapatid si Joanna Ismael Celis o mas kilala natin bilang si Kiray. Saan ba pinanganak, lumaki si Kiray? Isa po akong ampon. Iniwan po ako sa gate. Sabay na luha. Okay, oh. Hindi, pinipilit kong ampon ako kasi parang di naman ako kamukha ng mga kapatid ko. Promise. Talaga? Ako lang yung medyo brainy, ganyan, yung flawlessa, gano'n. Sila parang mga, alam mo yun, nagbabasura, mga gano'n. Hindi, loko lang. Ako lang po kasi yung, nakapagmana po sa mga lola side ko po. Kasi meron pong Chinese side yung papa ko. Kwento mo nga sa akin, ano buhay niyo dati? Childhood. Super hirap kasi po parang Saan ba kayo lumaki? sa gilid po ng ilog. Tapos isang kwarto lang. As in, sobrang hirap lang po talaga namin. Na kailangan pumunta ang ibang bansa ng papa ko para lang magkaroon kami ng pera. Okay, anong trabaho ni nanay noon? Palamunin po na. Wala po. Paano mo nasabing mahirap ang buhay? Pagkain? Hindi masarap pagkain namin. Minsan, na-try namin yung asin lang yung pagkain namin. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, kahit 3 taong gulang pa lang si Kiray noon, gusto na niyang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya nang makita niya ang pa-contest sa Munting Miss You sa isang dating noontime show, pinilit ni Kiray ang kanyang ina na samahan siya para mag-audition. 3 years old pa lang, kanya ka 3 na po mag-isip, mukha na akong pera, yes. Bata pa lang siya, talagang sobrang nakikitaan na namin siya ng talino sa isang bata. Kasi hindi lahat ng bata na nangangagaw ng mic na gustong kumanta. Tapos pupunta kami ng mama ko doon. Tapos hindi po ako natanggap sa audition. Kasi po, masyado daw po akong bata. Tapos nagtataka po yung nag-audition kung bakit ang tatanda po ng mga kinakanta ko. Mga Disney. Anong piece mo noon? Kwando-kwando po, opo. So parang hindi ako tinanggap. Tapos after ilang weeks po, tinawagan rin po ako na pasok na daw po ako. Nagbago na daw po yung isip nila. Umabot si Kiray hanggang Grand Finals. Pero kahit hindi niya naiuwi ang corona, siya naman ang kinuha para maging parte ng programa. Pagkatapos ng 2 taon, panandali ang iniwan ni Kiray ang showbiz para mag-aral. May nakanood po sa akin mga madre sa St. Paul. Binigyan po nila ako ng scholarship para po mag-aral po sa kanila. Oh, then what happened? Tapos ginab po namin kasi po ako lang po yung magpa-private sa magkakapatid. So kinuha po namin. Tapos hanggang grade 4 po, doon po ako hanggang sa mamatay na lang po yung nagpa-aral sa akin.
So hanggang grade 4, and then what happened? Namatay yung From there po, sakto po, nung namatay po yung nagparal po sa akin, tinawagan po ako nung show, ng pangbatang show. Hindi po ako pinag-audition. Kinuha po ako kagad. Ang mga kasabayan niya noon ay sina Nash Aguas, Charlene San Pedro, Eliza Pineda at Miles Ocampo. Kamusta experience sa Going Bolivia? Anong naituro nun sa'yo? Doon ko po nalaman na kaya ko na palang umarte, kaya kong magpatawa, kaya kong kumanta, kaya kong sumaya. Actually, talent ko naman talaga yung kumanta, pero mas lalo po ako nahasa doon. Kasi parang training ground ko po yung Going Bulilit talaga. After Going Bulilit, nasundan ang mga shows sa kabilang network. Yes po, never po akong dumating sa awkward stage. Oo nga. Oo, Usually, parang diba, pag hindi po ako magti-team, nawala. oo. Opo. Hindi po ako nawala. Parang dire-diretso po yung trabaho ko. Ikaw ba ever since, never ka nagkaroon ng insecurity sa sarili mo? Hindi talaga eh. Saan mo kinukuha yung ganong confidence? Siguro, mahal ko lang talaga yung sarili ko. Hindi yun lalabas kung hindi ko mahal yung sarili ko eh. Once na minahal mo yung sarili mo, ma-appreciate ka ng ibang tao talaga. Bukod sa TV shows, nakabilang din si Kiray sa ilang mga pelikula kasama ang mga big stars. Tulad ng Pera o Bayong, Not the TV noong 2000, kung saan nakasama niya sina Bayani Agbayani, John Estrada at Willie Revillame. Dala ba ito ng gutom ko kaya doble-doble sila o sadyang apat talaga sila? Ang Diamond Star naman na si Maricel Soriano ang gumanap na kanyang ina sa pelikulang Girl Boy Bakla Tomboy taong 2013. Ganun na ba talaga tayo kadami para mag-cause ng traffic? Hindi man daw obvious, pero mahigit 2 dekada na rin pala si Kiray sa pag-aartista. At ang kanyang biggest investment, ang 4-story house na ito na ipinatayo niya para sa kanyang pamilya. Si Ate Kiray po, sinusuportahan niya kami mula nung bata, financially. Sobra-sobra po magmahal si Kiray bilang isang anak. Kumbaga sa ibibigay niya lahat para lang sa magulang niya. Ganon siya kabait na anak. Ipinakita rin sa amin ni Kiray ang iba pa niyang mga naipundar. Welcome po sa bahay namin at ito yung mga pinaghirapan ko or mga paborito ko talagang bilhin. So, ito yung mga collections ko. At, by the way, favorite ko rin si Stitch. Welcome to my room. Ito po yung super elite ko lang na kwarto, pero ito po yung pinaka-favorite part ko ng bahay, of course. Theme ng room ko is, hindi ko kailangan ko pa bang sabihin, SpongeBob. Tapos, kung saan nakatira si SpongeBob, sa Under the Sea. Sobrang love ko si SpongeBob. Sobrang cute na cute ako sa kanya. Ang ganda ng kulay, nakakaliwanag ng buhay. Ang ganda kasi ng dilaw eh. Kami lang din nag-drawing niyan, nag-paint niyan. Ang nagregalo ng kanyang customized bed, walang iba kundi ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Ang singer-songwriter naman na si Ogie Alcacid ang nagbigay ng kanyang cabinet at vanity mirror. At hindi lang kay SpongeBob ako addict. Kasi mahilig din ako sobra sa mga pabango. Break muna kami sa kwentuhan dahil time na raw ni Kiray to go wakeboarding. Ayan, ako Kiray, ready ka na ba? Hi guys! I'm always ready. Eto na. Hindi ka na kinakabahan? Pag mga ganito, matagal mo nang di nagagawa. Hindi ako kinakabahan kasi dapat sa mga ganitong mga gagawin mo sa buhay mo, dapat i-enjoy mo lang talaga. Sige na, let's do it. You do it! Dahil hindi na beginner si Kiray pagdating sa wakeboarding, sa professional lake na siya sa Sabak. Final touches na tayo bago lumarga si Kiray. Wakeboarding. Oh, look at that. You know? Wala nang sukuan yan. Wala nang atrasan.
Yes. Yes. Go, Kira, you can do it. Yes. Yes! Oh, she's a natural. See you tomorrow. Ay, ang galing ha. Pangatlong attempt niya pa lang yun ha. Ang galing mo. Pinahanga mo kami. Pero, Ako magagather pa ako ng lakas ng loob. hindi, kung hindi mo ako sinamahan dyan, doon tayo sa Wayful. Samahan niyo po Ay, ako kaya doon. ko yung magtampisaw-tampisaw lang? Oo. Oh, Kailangan mo pong mag-change outfit, Mayora. Let's go. Yes. Bago namin i-enjoy ang wave pool, mas kikilalanin pa muna natin si Kiray at aalamin ang dahilan ng kanyang paglipat dito sa Kapuso Network. Oh, kumasa na ako sa hamon mo, ha? Ehem. Nahiya naman ako sa outfit ko, balot na balot ako. Hindi ko masyadong pinaghandaan eh, kasi late ako nasabihan. Kiray, kwentuhan mo naman kami. Ang tagal-tagal mo sa kabilang network. Bakit lumipat sa Kapuso? Kasi po maraming pera dito. Totoo lang. Hindi, loko lang. Ano po, feeling ko, mas marami pa akong time or mas marami pa akong chance na maibibigay sa akin dito pag nandito ako. Sobrang happy kami. Kasi yung pagtanggap sa amin ng GMA as sobra-sobra. Masaya ako sa kanya eh. Wala akong magagawa. Masaya pero ka. ganun talaga. Kahit na bago pa lang sa network, binigyan na agad si Kiray ng maraming proyekto. Alright, and then Dear Uge, Yes. O yun, happy kasi si Miss Ugi eh. Sanay na ako. Kayo na ba? Hindi po, dating. Oh, dating. Almost there, but we're not there. but ano ba working relationship nyo? Kasama ko po siya sa mga pelikula dati, kila Derek Wen. So, kabisado niya na rin ako. Kahit anong paggawa niya sa akin, kaya mo to? Kaya mo yan. Ganon niya. Bukod sa pagpapatawa, binigyan din ng drama stint si Kiray sa programang Wish Ko Lang. At magpakailanman. Ate, nasa punto na ako ng buhay ko ngayon na kapag may dumating na lalaki, naku, itatali ko. Walang tao. Sa drama fantasy anthology naman ng Daig Kayo ng Lola Ko, akalain daw ba ninyo na ang role ni Kiray isang... Ako yung fairy godmother. Yes. Ng mga saging. Kasi ano siya eh, pag nagbebenta siya ng saging, tapos sa puso ng saging siya nakakakuha ng superpowers. So you're saying, hindi lang komedyante si Kiray, hindi lang marunong kumanta, hindi lang sumasayaw, drama, ano pa, action, kung saan ka isabak, may ibibigay ka pa. That's what you're saying. Dapat di tayo sumusuko at saka walang dapat inaatrasan. Ikaw ba nag-aalala? Boss mo kaya yun? At ngayong buwan, napasama siya sa kanyang kauna-unahang regular soap dito sa Kapuso Network, ang romantic comedy series na Love You Too. Wow! Saan ang gera? Actually, tapos na. Sugatan silang lahat. Nung nalaman mo na makakasama mo Mr. Gabby Concepcion, Jeneline Papa, Mercado, I work na with Papa Oo. sa movie. So, gamay ko na si Papa. Si Miss Jen, nakatrabaho ko na rin pero racket lang. Si Papa talaga yung matagal. Happy ako, excited. Doon nakatrabaho ko sila, lalong saya. Aray, malala na to. Si Kiray, okay. Masaya siyang katrabaho kasi tuwing magkakaroon kami ng eksena together, natawa lang ako ng tawa sa kanya. She's very natural. Guardia Civil? Teka, mali outfit mo. at kamusta feedback ng tao? Panalo, winner kami. So, very Yes. happy. Kasi napunta ako sa show na maganda yung quality. You know, you have that kind of face. What face? What are you talking about? Actually, si Kiray, kapag nag-acting na kami, magaling siya kasi ito yung mga binibitawan niyang lines eh hindi namin naiisip na pwede pala. So parang mahilig siyang mangbulaga na mga lines na sobrang nakakatawa. It's time to update Kiray's IG story.
sa wave pool na kami lalarga. Andito na kami ngayon sa wave pool, so magsiswimming na kami ni Miss Rhea. So, patingin na shorts. Wow! Okay, magsiswimming na kami. Ay, sarap. Pero after talaga mag-swimming, ay nakakagutom. Okay lang yan. May hinanda ako para sa'yo. Tara. Really? Yes, sagot May kita. baon? Let's go, let's go. I'm so hungry. Sa aming pagbabalik, isa pa sa pinagkakaabalahan at pinagkakakitaan ni Kiray ang kanyang restaurant na ito sa Manila. Nandito po kayo sa Chicks and Fins sa aming restaurant at itutour po namin kayo. At syempre, lulutuan namin kayo ng aming mga best sellers at ito po ang aming mga flavors. Yan po, may siomai po tayo, may garlic parmesan, spicy barbecue, honey volcano, at marami pa pong iba. Ayan. Sana po makapunta po kayo dito. Mag-iisang taon pa lang ang business venture na ito ni Kiray, pero magbubukas na sila ng isa pang branch ngayong taon. Kung nagustuhan ko to, syempre bias ako. Pero magugustuhan to ni Ma'am Rhea, kaya dadalan kita. Kiray, sobrang perfecto after swimming. Talaga? So kanino tong idea talaga na na mag-umpisa ng negosyo? Sa jowa, hindi sa akin. Pero ba't ka na-convince na pumasok sa negosyo? Sabi niya kasi para meron daw po akong fallback. Kahit hindi na ako artista, meron pa rin akong pupuntahan. Alright. Tips mo sa mga young entrepreneurs o kaya yung mga gusto mag-umpisa ng negosyo na dapat Don't tandaan give nila? up kasi yung iba kasi magbe-business sila ng ganito, pag hindi nag-click, tumitigil na. Hindi naman lahat ng business mag-click talaga eh. Hanapin mo kung ano yung patok at yung tatagal. Be fearless and just be yourself. Ito raw ang mga katangian na pinangahawakan ni Kiray para ma-enjoy at maging balanse ang buhay. Dahil para sa kanya, we are never too small to dream big. Anong aral ng tunay na buhay ni Kiray Celis? Kapag nangarap ka, huwag ka titigil kapag natupad na yung isang pangarap mo. Huwag kang mapagod, mangarap ng mangarap. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.